Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Professor Malo Tikia. Good news po ito. Mga wise moves ni na VP Sara, Mayor Baste, Congressman Pulong, and of course our Tatay Digong. Naungusan, nautakan nila ang Marcos administration. Ito, sabi ni Professor Tikia, you know something is brewing when members of diplomatic community and investors are shifting in investing in Davao City. Sunod-sunod po ang malalaking investments, billion peso investment sa Davao, pati po ang mga members of the diplomatic community nagko-courtesy call kay VP Sara, pumupunta sa Davao. Wow! Why? Bakit ganito ang nangyayari? Na special highlight po ang Davao City. Ito, binasa ko ang mga comments. Ang ganda ng mga comments, oh. Sabi ni Raudri Calyao, taga Davao ito. Sabi niya, Ayala invested at 10 billion estate here recently. State, yung 10 billion estate here recently. Followed by Gokong Hue, just purchased a prime lot state that will be developed in a mixed-use site. Wow! On top of that, sabi niya, we are now in a transition period of bus system and city ID years from now. Dumating yung napakaraming modern buses, electric buses na yung nababasa kong post, similar na daw sa mga advanced countries yung mga buses na yun na negotiate ng Davao City government from, I think, JICA. It's a loan. Ibig sabihin, lumalaki po ang investment confidence sa Davao. Okay, Davao ha? Samantala, sa buong Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, bumabagsak ang investment confidence, lalo na dyan sa Philippine stock market. Problema ang administrasyong ito kung paano nila i-revive, buhayin mulit ang slumping o namamatay na Philippine stock market na napabalita nawalan ng 5 trillion pesos mula nung December last year up to October this year. Okay? So, nakakainggit po ang Davao City. Okay. So, yeah, it's being noticed here as well. Sabi. Okay. Basa tayo. Ang ganda itong mga comments. Rob Go, sabi niya, I guess it will be like that of Novali. Novali, another investor pala ito. Michael Timkang. And I've read that a Singapore company, okay, will manage the airport there also. Is it Changi? Ann Aries, Luzon, lots of crocodile. Bert Anthony San Juan, they have trust on the city government than Marcos leadership full of crocs and leeches. Caramela Machado, Roel Calyao, ganda ng city bus sa Davao City ngayon. Tapos, top card na ang bayad. Tapos, aircon pa. Ganyan city bus sa Taiwan. Super comfortable talaga. Ang masama itong new bus system sa Davao, inaangkin ng Marcos administration. Project daw yun ng Marcos administration. Ano kayo? Hello? Imposible. Mag-invest kayo sa Davao, Marcos administration. Raul Reyes, sabi niya, is Davao City looming to be the new Metro Manila? Davao City has the size or land area and support facilities.
disaster is a zero-sum game. With Metro Manila being threatened by the big one. Kasi may prediction yan, pag nangyari ang big one, talagang lulubog ang Metro Manila. Dahil nandyan yung fault line. Oh. With Metro Manila being threatened by the big one, investors and companies will be finding ways to relocate to safer, good infra, and well-governed cities. Davao City will surely be on top of the list. Sunod-sunod ang lindol. 6.9 lang sa Cebu, maraming bumagsak na buildings. Sa Davao naman, 7.6 o 7.4, mas malakas. Kailang tingnan nyo ang Davao area, lalo na Davao City. Halos minimal yung mga damages ng building. Bakit? Nako, itong Secretary Dizon kung minsan may pagka-bias din ito. Ano sagot niya? Sa awa ng Diyos. Hindi, of course, sa awa ng Diyos. But, istrikto ang Davao City pagdating dyan sa building codes. Lalo na itong si Mayor Basti Duterte. Nung umupo siya, talagang, maraming nagalit sa kanya yung kanyang pagka-istrikto, lalo na yung sa mga requirements sa building code. But it pays well. Ngayon, halos walang nagiba na malalaking building sa Davao. Very earthquake resilient. Diyan ngayon napapatunayan yung Duterte brand of leadership. Ano ngayon? Ang Metro Manila, palaging binabaha, punong-puno pa ng korupsyon. Sino pa ang gustong mag-invest sa Pilipinas? Buong Pilipinas, with Marcos administration at the helm. Wala na. Palubog ng ating ekonomiya kung hindi nila marisolba itong issue ng korupsyon. Samantalang Davao City, baliktad, dumarating yung mga investment. Yan, ang Duterte brand of leadership na utakan, na isahan ng mga Duterte itong Marcos administration. Congratulations po sa Duterte family. Sana tuloy-tuloy ang inyong tapang at malasakit para sa kababayan nating Davaoeños. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Si Kuya, mag-atop na siya. Nagyod o atop ang yero nga balay ni Lola. Nga naka-atop na gyud ang akong mama. Salamat sponsor og sin. Dadan kayong salamat kay naka-atop na gyud. So nahuman ang balay ni Lola. Nahuman na gyud ang balay sa akong mama gyud. So si Uncle ang nag-atop sa balay. So na kay anak Col. Isa. So si Uncle na ay anak na isa. Aya pag nakatop gyud og giro gyud. So dakong pasalamat ti Uncle nga napulihan na ang yero nga mga kuan daot ka balay ni Lola og siya ang nitabang sa iyang mama. So iya ni sa iyang mama nga balay, so
siya ang nagtabang kay si Lola wala naman siya ay bana. Ang anak na lang ang nabilin.